Hello friends! Gawa muna tayo ng very easy na penne alla vodka and homemade yogurt. So, nagtira ako ng konting yogurt for my last batch. And then, I'm adding 4 tablespoons of powdered milk kasi sabi daw, mas ma-help mag-thicken yung yogurt kapag dinadagan mo ng powdered milk. So, ayan, hinahalo ko lang siya. In total, I'm using 2 liters of milk yung nasa carton, UHT milk. And then, I'm going to set this for 8 hours sa Instant Pot. Pero, I'm going to check by 4 hours kasi ayoko na masyadong maasim. Ayun. And, habang ginagawa na yung yogurt, let's make our pasta. So, meron akong vodka, pero gusto ko lang talagang magamit itong Moscato kasi matagal na siyang nasa ref. Gusto ko lang siyang magamit na kahit paano. So, 1 cup. Tapos, mga chili flakes, mga free lang yan galing sa mga order. So, yan, papakulo na ako ng tubig. And then, I'm adding a lot of salt for the pasta. Ganyan karaming salt. And then, I'm also using 3 onions. So, 2 white, tapos 1 red. Pero bahala kayo kung anong type yung, basta maraming onions. Yun. Tapos, medyo i-sweat nyo na siya. And then, I'm also grating Parmesan cheese. So, ayan, ready na tayo magpakulo ng pasta. Though, isang buong pack yan of 500 grams. Tapos, ito naman, nagdagdag na ako ng 1 whole pack ng tomato paste. So, yung tomato paste, kailangan yung magmamantika na siya. So, pag medyo nagmamantika na siya, pwede mo na ilagay yung 1 cup ng alcohol. Kung vodka man yung gamitin mo, kung white wine, bahala kayo kung ano gusto yung type nyo. So, yun, salt and pepper, para matimplahan siya. And then, konting chili flakes. Bahala kayo kung gaano kaanghang nyo gusto. So, hayaan lang natin siyang maluto hanggang mawala yung alcohol smell. Tapos, I'm getting some pasta water para lumabdaw na konti yung sauce. And then, I'm adding 1 and 1/2 na all-purpose cream. So, up to you naman kung gusto nyo ng mas maraming all-purpose cream. Pero sa akin, okay na yun 1 1/2. So, ayan, i-add ko na yung pasta. Nag-try kasi ako ng bagong brand, so hindi ko alam. Pero medyo mapalambot yata yung luto ko, yung pasta. Tapos medyo naparami ata yung lagay kong tubig sa sa sauce. But anyway, in-add ko na yung Parmesan cheese, pero nagtira ako ng konti pang toppings mamaya. Tapos, nag-add din ako ng basil leaves. Kaya lang parang, yan, tinikman ko kulang. Nagdagdag ako ulit ng more basil leaves. So, ayan, okay na siya. Ganyan lang siya kadali. So, ito, lalagay ko na siya sa mga lalagyan para ready to eat na siya. So, naka-ref lang siya. Tapos, pag anytime na may gustong kumain, parang sa Starbucks, para mag-order ka lang ng ready. Nakukuha ka lang, hindi mo lang siya sa microwave. And then, ready, meron ka ng pasta anytime. Tingnan lang. So, palabig po na natin yung pasta bago siya i-ref. And then, nilagyan ko din siya ng label with the date. At saka kung ano siya. Ganyan. Okay, so 4 hours na. Check natin yung ating yogurt. Actually, okay naman siya. Kung medyo kulang lang na asim first. So, sige, paanohan mo natin. So, ito, after 6 hours, parang medyo maasim na yata masyado. Pero so, okay na. Since maasim na siya, enough ko na siya. And then, I am straining it kasi gusto ko talaga na thick yung yogurt. Ideally daw, dapat sa ref siya ini-strain. Kaya lang, hindi na siya kasya sa ref namin. So, dyan na lang siya sa counter mag-strain. Medyo matagal yung pag-strain. So, habang inaantay natin siya, manood muna tayo ng bagong K-drama. So, after a few episodes, ayan na siya. Ganyan. So, kinuha ko na siya para malipat sa lalagyan. Ganyan na siya, thick na siya. Kung wala kayong homemade yogurt, don't worry, you can use yogurt yung nabibili sa supermarket. Diyan din ako nag-start. Yung ginamit ko na brand is yung Bula na brand. You can use whatever brand, basta plain yogurt, tapos masarap sa panlasa nyo and may nakasulat na live culture. So, yun lang. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed the video. Bye-bye!